Mga boss, alam niyo ba kung ano itong hawak ko? Ang tawag dito ay 4-channel charging module o buck converter. Ginagamit to para i-convert ang mas mataas na DC voltage mula 6 volts hanggang 32 volts papuntang 5 volts para sa USB charging. Makikita natin dito ang apat na USB port at may DC power jack sa gitna. Mayroon din siyang in plus at in minus. Kung mababasa nyo dyan sa likod ng board, nakalagay dyan DC 6 volts hanggang 32 volts. Pag sa in plus at in minus pala tayo maglalagay ng wire, kailangan natin ihinang. Konektado nga pala lahat ng in plus at konektado din lahat ng in minus mga boss. Kaya kahit alin dyan ang gamitin nating input, walang problema mga boss. Sa loob pala nito mga boss ay may tinatawag na buck converter. Ang trabaho ng buck converter ay ibinababa ang voltahe pero pinapanatili ang current capacity. Halimbawa, kung 12 volts battery ang input mo, gagawin niya itong stable 5 volts output para safe sa mga cellphone natin at iba pang mga gadgets na gumagamit ng 5 volts charger. Pero tanong mga boss, pwede ba ito sa 3.7 volts o kaya sa 3.2 volts battery? Ang sagot mga boss ay hindi pwede. Hindi ito pwedeng idirekta sa 3.7 volts o 3.2 volts. Bakit? Dahil 5 volts ang output nito at ang input dapat ay mas mataas kaysa output. Kung 3.7 volts lang ang battery mo, hindi yan gagana. Kailangan mo ng boost converter kung 3.7 lang ang source mo. Isa pang tanong mga boss, pwede ba sa solar setup itong ganitong charging module? Ang sagot mga boss ay pwede, syempre. Kaya 12 volts man yan o 24 volts ang setup mo ay pwede. Kasi nga mga boss, 6 volts hanggang 32 volts ang maximum input voltage ang pwede dito. Pwede mo itong direktang ikabit sa 12 volts lead acid battery, 12 volts lithium battery at LiPo4 battery. Kahit nga sa adapter or sa power supply na 12 volts pwede. Ito nga akin mga boss ay ikakabit ko sa aking solar setup. Pero bago natin ikabit, testingin muna natin kung paano siya gumagana. Lalagyan ko nga pala ito ng switch para may sarili siyang patayan. Eto, niready ko na yung wire na gagamitin ko. Pati yung switch niya, ikinabit ko na rin sa wire. Meron ako ditong power bank na may 12 volts DC output. Ito ang gagamitin natin pang testing. Kung gusto nyo gumawa ng ganitong power bank, may video ako dito mga boss, hanapin nyo na lang. Check muna natin kung 12 volts nga talaga ang output niya. Ayan mga boss, 12 volts. Alamin na din muna natin kung alin ang positive sa wire na ikakabit natin. Iset lang natin yung tester sa continuity. Ngayon, pwede na tayo mag-testing. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, umilaw na yung apat na LED nya. Ibig sabihin, may power na itong buck converter. Ngayon, try natin mag-charge ng cellphone.
Ayan mga boss, charging siya. Ngayon mga boss, ikakabit na natin siya sa ating solar setup. Bali, itotornilyo ko muna siya dito sa ating plywood. Ayan, okay na mga boss. Ngayon, ikakabit naman natin yung wire kasama yung switch. Bali mga boss, hindi ko na naipakita sa video kung paano ko siya ikinabit. Pero dito ko siya inilagay sa may breaker ng inverter. Ayan mga boss, okay na. Pag maglalagay kayo ng ganito, lagyan nyo rin ng switch para may sarili siyang patayan. Ito nga palang charging module na to mga boss ay up to 24 watts ang output power. Dahil 5 volts ang USB output, ang computation niya ay ganito. 24 watts divided by 5 volts equals 4.8 amps. Ibig sabihin, ang maximum total current niya ay 4.8 amps lang, hindi per port, kundi total ng lahat. Kaya pag apat na sabay-sabay ang naka-charge dito, medyo mabagal siya mga boss. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.